tayo is patungkol kay Alden Richard. Guys, kung paano nabago ang career ni Alden Richard nung dumating si Kathryn Bernardo sa kanyang buhay. Malaki ang naging pagbabago at pag-angat sa karera ni Alden Richard nang makatrabaho niya si Kathryn Bernardo, guys, simula noong 2019. Mula sa pagiging tanyag na bida sa telebisyon at kahati ang kanyang Aldab Love Team na itatag ni Alden bilang isang ganap na higante sa industriya ng pelikula, guys. Yan po, narito ang mga pangunahing paraan kung paano nabago ng tambalang din ang kanyang karera. Ang pagtanggap sa titulo ng Box Office King. Yan po, guys, ang pagtanggap sa titulo ng Box Office King. Bago makatrabaho si Kathryn, guys, ay kilala si Alden sa kanyang mga hits sa TV shows. Ngunit nang ilabas ang kanilang unang pelikula na Hello, Love, Goodbye noong 2019, guys, ay kumita ito ng mahigit 808.6 million sa buong mundo. Ito ang nagbigay sa kanya ng titulong Box Office King at nagpatunay na kaya niyang magdala ng mga mega blockbuster na pelikula. Ayan yung mga inaabangan ng mga fans, guys. Tama yung mga fans dito, guys. Ang tagumpay na iyon ang nagluklok kay Alden Richard sa tuktok ng takilya bago ang Hello, Love Again, guys. Hello, Love, Goodbye, guys, ay kilala na siya sa telebisyon bilang kahati ng Aldab phenomenon. Ngunit ang pelikulang ito ang nagpatunay na kaya niya mag-isa o sa labas ng kanyang nakasanayang tambalan na magdala ng isang mega blockbuster. Dahil sa tagumpay na ito, guys, ay formal siyang kinilala bilang Phenomenal Box Office King sa 51 Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Award noong 2020. Ang titulong ito ay hindi lamang basta parangal, binago din ang kanyang mga istilyo sa industriya, guys, dahil sa patunay nitong meron siyang malawak na hatak sa mga sinihan, isang katangiang hinahanap ng mga malalaking film producers at advertisers. Ito yung kung interesado ka sa mga maaari nating tignan ang iba't ibang parangal at nominasyon na nakuha ni Alden bilang aktor sa pelikulang ito. Kung paano niya naapektuhan ang kanyang sunod-sunod na solo projects sa GMA Network at iba pang film studio. Ang pangalawa naman, guys, ay ang paggawa ng kasaysayan sa pelikulang Pilipino, lalo pang napatunayan ang kanyang bagsik sa takilya sa kanyang sequel noong Nobyembre 2024. Ang Hello, Love Again na naman, guys, nakamit ang pelikula ang mga sumusunod na milestone, naging highest grossing Filipino film of all times matapos kumita ng mahigit 1.6 billion worldwide. Pumasok sa top 10 ang net ng North America box office sa opening weekend nito. Kumita ito ng 2.4 million sa US at saka sa Canada. Ang tagumpay na iyon ng Hello, Love Again, guys, ay itinuturing na pinakamalaking hudyat ng pagbabalik sigla ng industriya ng pelikulang Pilipino sa mga sinihan. Sa pamamagitan ng sequel nito, hindi lang basta-basta bumagsak ng rekord ang tambalangkat din. Nilikha nila ang isang bagong pamantayan para sa tagumpay ng lokal na sining. Narito ang mahahalagang kasaysayan na itinala ng pelikula sa takilya. Ang karagdagang record sa Pilipinas. Pinakamataas na opening day gross, yan po yung pinakamataas talaga, guys. Kumita agad ito ng 85 million peso sa unang araw pa lang ng pagpapalabas noong Nobyembre 13, 2024. Pinakamalakas na single day gross din
Nagtala ng kasaysayan ng kumita ito ng 131 milyon peso sa loob lamang ng isang araw noong Nobyembre 16, 2024. Unang pelikulang lumampas sa 1 billion. Ito ang kauna-unahang Filipino film na opisyal na lumampas sa 1 billion mark sa loob lamang ng 10 na araw mula nang ipalabas ito. Pinakamalawak na release. Pinakita ito sa mahigit na 1,000 sinehan sa buong mundo, ang pinakamalaking distribution para sa local na pelikula. Ang epekto nito sa karera ni Alden guys, dahil sa makasaysayang kitang ito na umabot na 1.6 billion, sementado na ang posisyon ni Alden bilang isa sa mga pinakakatuwalang box office magnets ng bansa. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya na higit na boses at kapangyarihan bilang isang producer sa mga sariling kumpanya ng ama at nagbukas ng pagkakataon na pumili ng mga mas mapangahas at masisining na karakter sa hinaharap. At ang pangatlo naman guys ay ang pagbuwag sa network war. Paglawak ng fanbase bilang pambato ng mga GMA Network, ang pakikipagtambalan ni Alden kay Catherine na reyna naman ng ABS-CBN Star Cinema ang magsak sa tradisyonal na harang ng mga makaribal na istasyon. Dahil dito guys ay nakuha ni Alden ang suporta at respeto ng mga milyong-milyong tagahanga ng Kapamilya Network na nagpalawak ng husto sa kanyang mga impluwensya at mga endorsement. Ang pagbuwag sa makasaysayang network war sa pagitan ng mga GMA Network at ABS-CBN ang itinuring na isa sa mga pinakamalaking kultura na ambag ng tambalang din. Bago ang kanilang collaboration guys ay bihirang mangyari na ang mga naglalakiang primetime star mula sa magkabilang bakod ay pagsamahin sa isang proyekto dahil sa maigpit na kompetensyon sa ratings, kontrata at tapat na fanbase. Narito ang mga malalim na epekto ng pagkakabuwag na ito sa karera at estado ni Alden guys. Ang pagkakaisa ng dalawang higanteng fanbase. Solidong alyansa. Ang dating makatunggaling fans ng mga kapuso at kapamilya ay nagkaisa upang suportahan ang tambalan. Nabuo ang nakakaisang fandom na hindi nag-aaway sa social media kundi nagtutulungan para sa black screening at pagpapasikat ng mga hashtag, pagtanggap ng mga solid Katniel at kapamilya fans. Nakuha din ni Alden ang buong suporta ng mga tapat na tagahanga ni Catherine at ang ABS-CBN na kilala sa pagiging napaka-vocal at tapat sa kanilang mga idolo. Ang historic co-producer guys, dahil sa tagumpay ng unang pelikula noong 2019 na nagsanib sa mga GMA Pictures at Star Cinema para sa Hello Love Again noong 2004. Ito ang unang pagkakataon na ang dalawang tambalang media network ay naghati sa production, promotion at distribution ng isang pelikula. Si Alden ang nagsilbing pangunahing tulay upang maging swabe at matagumpay ang makasaysayang kasunduang ito. Ang pagbuhos ng mga bagong endorsement, pambansang impluwensya. Dahil wala ng network ang barriers, naging mas makaakit-akit si Alden sa mga malalaking korporasyon at brand advisors. Dual network appeal. Kaya na siyang kunin endorser para sa mga programang pinapalabas ng sabay o magkahiwalay sa parehong istasyon na nag-replay sa kanyang commercial value at naglagay sa kanya sa listahan ng pinakamayamang celebrity endorsers sa Pilipinas. Modelo para sa mga susunod na artist.
Si Alden ang naging buhay na patunay na hindi kailangan makulong ang isang artist sa isang network upang umasenso dahil sa kanyang naging landas. Mas maging bukas ang industriya sa iba't ibang cross-network collaboration na dati ay imposible, tulad ng paglabas ng mga kapamilya-star sa mga programa ng GMA at pabaliktad din yung mga iba guys. Kaya, ang pang-apat naman natin guys ay ang pagkilala sa kakayahan bilang seryosong aktor. Nagbago ang tingin ng mga kritiko kay Alden mula sa pagiging typical na matini idol tungo sa pagiging isang mahusay at maturidad na aktor. Ang kanyang pagganap bilang Ethan, isang karakter na dumaan sa matinding hirap, sakripisyo at emosyonal na pagsubok bilang OFW ay umani ng malawakang papuri at napakita ng kanyang lalim sa pag-arte. Ang pagganap ni Alden Richard bilang Ethan ang nag-alis sa kanya sa kahon ng pagiging isang matini idol, laman at naglagay sa kanya ng hanay ng mga hinahanga ang seryosong aktor ng kanyang henerasyon. Ang karakter ni Ethan ay hindi madaling gampanan dahil kinakailangan nitong ipakita ang unti-unting pagbabago mula sa pagiging isang masayahin at tila walang pakialam na binata tungo sa isang malalaking pasan ng mga bigat na responsibilidad ng pamilya at pag-ibig sa bansa. Narito ang mga detalye kung paano binago ng papel na ito ang tingin ng mga kritiko at ang mga industriya sa kanyang kakayahan. Pagkilala mula sa mga kritiko at award-giving bodies. Dahil sa kanyang natangi-tangi pagganap sa Hello Love Goodbye, hindi lamang palakpakan ang mga manonood ng kanya nakuha kundi maging ang pagkilala ng mga personalidad na samahan. Nominasyon bilang Best Actor. Ang nominado siya sa mga pangunahing parangal tulad ng mga Gawad Orion Van Luna Award at Star Award for Movies. Ang mapabilang sa mga nominasyong ito ay patunay ang kanyang sining ay pumantay sa mga pinakamahusay na aktor sa bansa. Puri sa wanse at emotion. Nuanse at emosyon. Pinuri ang mga kritiko ang kanyang kakayahang magpakita ng emosyon gamit lamang ang kanyang mata at banayad na galaw, underreacted or acting. Particular sa mga eksenang nag-aaway o nagkakaroon sila ng mga seryosong usapan ni Joy o si Catherine. Ang pagpapakita ng linya bilang OFW upang maging katotohanan ang kanyang pagganap, sumali si Alden sa matinding preparasyon na ay nakipamuhay at nakipag-usap sa mga totoong Overseas Filipino Workers or OFW sa Hong Kong at kalaunan sa Canada para sa mga sequel. Ang lungkot, pagod at pangulila na kanyang pinakita sa screen ay naging boses ng milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa na nagpatibay sa kanya ng imahe bilang isang aktor na may puso para sa masa. Mas mapangahas na mga kasunod na proyekto. Dahil napatunayan niya ang kanyang lalim, nagkaroon si Alden ng kumpiyansa na tanggapin ang mga proyektong mas may mabibigat na tema pagkatapos ng kanyang pakikipagtulungan kay Catherine. Halimbawa nito ang kanyang pagpanggap sa mga seryosong drama at mga pelikulang siya mismo ang nag-produce kung saan hindi lamang gwapo o sweet na karakter ang kanyang binibigyang buhay, kundi ang totoong tao na may madidilim at komplikadong kwento. Respeto mula sa mga veteranong direktor. Ang pakikipagtulungan niya kay Direk Cathy Garcia Sampana, dating Garcia Molina, ang nagbigay sa kanya ng bagong disiplina sa pag-arte. Ayon sa direktor sa mga panayam, humanga siya sa mga profesionalismo ni Alden at sa kahandaan nito
Burain muli ang sarili upang maging sihitan. Isang katangian na taglay lamang ng mga tunay na seryosong alaga ng sining. At bago natin tapusin yung ating updates for today guys, ay gusto ko lamang po pasalamatan yung ating mga fans na sumusubaybay sa atin. For more updates about sa atin or about all sa atin updates guys, ay please follow us.